Okay, good morning. Ngayon ay March 15, 8:50 or 9 ng umaga. So, nag-start na tayo mag-harvest. So, mapansin nyo ay bawas-bawas na. Parang sa 300 pesos pa lang na-ibenta ko. Pero, ongoing na tayo para ma-ibenta natin sila. Kasi, naalala ko, March 19, kailangan ko na mag-transfer. Pero palagay ko, hindi ko pa naman to matatransfer agad lahat-lahat. Pero at least, siguro half nung tanim ko na 150 is mailipat na natin. So, kahapon, tinapos ko na yung tatlong tuna boxes. Kasi yung isang tuna box ko gagamitin natin for pipino. Ayan. Ito lang pang check lang ng tubig or kung ano man. So, wala akong butas na yun. Pero 6 lang talaga. Katulad ng setup natin dati, 6 lang. So, dyan natin ilalagay yung mga ganun. Yung mga takip. Pero hindi ganyan kalalim. Medyo nakaangat eh. Kaya hindi ko sure kung kailangan ko pa bang lakihan yung butas dito. O kung ano man. Pero ayan, ito kasi yung cup eh. Ganito klase yung cup. Ayan. Ayan o, hindi siya sobrang angat. Pero lalagyan natin yan ng tali or yung tela. So ayan, ito yung for harvest natin. So unahin natin lang yung mga nandun kasi sila talaga yung magaganda yung araw. Yun. Kala mo lang mukhang maliit pero mabigat kasi siksik. So sana ganun din doon. Hindi ko pa nakikita lahat doon. Pero based naman sa visual inspection natin ngayon, mukhang okay naman siya. So dito, ito medyo malaki tingnan pero kasi buhaghag yung dahon niya. Hindi siya yung compact. So, kung ikukumpara ko man naman yan dun sa mga tanim natin dun sa kabila, maganda yung nandun sa kabila. Sa totoo lang. So, ito may kakaibang mga ulmeti minsan tumusulpot. Kakaiba yung dahon niya, masyadong malapad. Yan, masyadong malapad. May mga ganun daw talaga. So, yan. So, nandito tayo ngayon para kasi usually magdidelay, ganyan-ganyan. So, ito yung bell pepper natin. So, ito yung dating tinaniman natin ng tawag dito, pipino ng ating sengel cucumber. So, pakita ko na sa inyo yung ginawa natin. And then, ayan, may 4 na tela dun sa 4 na butas. Ayan. So, mapansin nyo, basa yung ilalim niya. Ayan, tumutulo-tulo pa nga. Kasi nakalapat yan dun sa pinaka ilalim ng natin, nitong styro box, which is may mga sobrang tubig na rin kasi dinidiligan ko sila from time to time. So, yung sobrang tubig napupunta dito sa reserve 1 nila. Yan. So, yan. Nakita nyo 4. Alam ko may ginawa ko na 2 lang eh. Ayan, ito lang. Isang kabilaan lang. So, magkakaroon lang naman ng experiment kung ano bang mas maganda. Kasi ang idea natin dun sa kung saan nakalaylay yung tela, dun gagapang yung mga ugat. So, yung 4 na yon para mas malawak yung ugat, itong 2 naman para magkabila ang side lang. Kasi, yung na-implement natin doon ay isang side lang, parang isang tela lang yung naka-usli. So, dun lang gumagapang yung ugat nung napansin ko. Kaya, ang ginawa natin dito, meron tayong 4, meron tayong 2. So, titingnan natin kung malaki ba yung magiging difference nun. So, ang 2 lang naman, itong nasa gitna, itong iba, tiga-4 na yan. Kasi nga, ang idea nga natin is mas gaganda yung lago ng ugat niya kung marami siyang gagapangan. So, maliban dyan, ito yung ating sweet basil. Ito yung puti yung bulaklak, sweet basil. Ito namang medyo purple yung bulaklak. Yan yung Thai basil natin. So, nangongolekta na tayo ng buto na sweet basil kasi yan yung konti nating buto ngayon eh. So, yan. So, kung mapansin nyo, yan, medyo nalinis na natin to pero marami pa tayong gagawin na tanglad. Actually, yung mga tanglad ko doon matataas na rin. Hindi na rin ako makahabol ng tanim. Pero, gagawa natin ng paraan yan. Kasi gusto ko na rin medyo, parang ayusin ba ng kaunti yun dito. So, ito yung pipino natin na namatay nung sobrang init talaga. Pero napansin nyo naman, nagre-recover siya. Pero, hindi ko na siya patatagalin. Kaya nakita nyo yung kanina, gumawa na tayo ng panibago. Doon na natin ililipat yung susunod. Ang iniisip ko na lang kung paano setup or kung ganyan pa rin ba yung setup ko. Pero tulad nga na nabanggit ko, ang gagawin natin, ipuprune na natin yung magkakaroon dito ng side shoot sa umpisa.
Siguro mga halfway na, doon na lang natin sila hayaang mag-side shoot katulad nito. Doon na lang natin sila papagapangin. Para yung ilalim medyo hayahay or malinis. Hopefully, gumana. So, titingnan natin sa susunod. Sana lang hindi lang umabot ulit yung sobrang init na panahon nung nakaraan. Yan. Nga pala, may nakita akong ibon dito. Hindi ko lang kung paano lumusot, pero dito siya lumusot. Hindi ko lang alam kung saan side siya lumusot yan. Siguro hindi. Kaya titingnan ko pa mamaya kung paano siya nakapasok. At syempre, kung paano siya nakalabas. Kasi hindi ko napansin eh. Pero dito siya nanggaling. So mamaya titingnan ko yan. Anyway, maliban doon, yun lang naman. Yan, makapansin nyo. Maliban sa mga tanglad din, ang dami ko pang tanglad doon sa kabila. Tingnan natin kung masilip natin dito. Tsaka yan. Ito, meron tayong scamander. Ayun o. Ayun. Kita nyo. Ayun. Tapos po, itong taniman natin yan. 135 heads yung nandyan natin. Yan. So, ito pala. Ang ating marigold. Yan. So, nag-start siya mamunga. Marami siya mamunga yata pag ganun-ganun. No? So, susunod ko naman pag-aralan dito kung paano ito maparami. Maliban sa buto. Kasi may buto tayo. Gusto natin maparami. So, ito naman orange. So, iba-iba pala yung kulay na nandun siguro. Sana may iba pang kulay. Kung may white, yan. Maganda. Ayan, nag-start na rin. Ito yata orange din. Orange. So, dalawang orange. Isang yellow. Yan. So, unti-unti nating ubusin yung mga tanglad dyan para naka-ano na lang sila, naka-ganon. Tawag dyan? Polybag. Tapos, habang tumatagal, di lumalaki sila. Tapos, pag lumabas yung ugat sa ilalim nila, tsaka ko siya ilalagay sa paso para nakapatong siya doon. Para doon naman gumapang yung ugat, para lalo siyang lumago ulit. So, ganun din yung gagawin ko dito. So, ngayon din, nagko-compost na rin din tayo. So, inara lang din naman natin. Yan. Yan, nagko-compost tayo. Papasingawin ko lang. Pero yun, ganun ulit. Ginawa na rin naman natin dati yan, pero mas tututukan natin ngayon kasi yan yung gagawin naman natin pataba para sa mga tanglad natin. Yan. So ngayon, yun lang naman yung pinagkakaabalahan natin. Pero ang goal talaga natin, tulad ng nabanggit ko, is 600 heads. Pero ngayon, yung current na na-produce natin this month is nasa 200. Sabihin mo mga 250. Pero by after siguro 1 or 2 months, ang production na natin is nasa 300. So, halfway na tayo. And at the same time, inaaral pala natin itong bell pepper. So, ito yung bell pepper natin. So, nag-harvest na ako dito. Sabi nung mga ka-jogging ko, kailangan ko pa palang doon, antayin pang lumaki. Ito kasi, dapat i-harvest ito nung nakaraan. Kaso kasi may damage siya. Ayun na, may damage. Hindi ko lang kung anong klaseng damage yan eh. Yan. Parang ang binigay ko sa kanya mga ganito lang kalaki. Tapos medyo malaki pa dyan ng konti. Yung medyo ganitong size. Pero walang damage. Dito ko yun hinarvest eh. Ayan. So nabawasan na to ng kaunti. So ayan. Tinitingnan natin kung anong dapat gawin. At kung kailangan pa ba nating i-prune or kung ano man. Pero so far, so good. So, inaalog ko lang kung meron pa bang nutrients sa ilalim. Kasi didiligan ko rin naman yan mamaya. So, ang dinidilig lang din natin dito, yung pinaggamitan lang din ng lettuce. Ayan. Ito yung binabanggit ko sa inyo na isang side lang yung nilagyan ko. Kaya kung mapansin nyo, dyan lang gumapang yung ugat. Yung iba naman medyo humaba, pero hindi siya kasing lago nitong kabila. So, ang iniisip ko kasi, kung magkakaroon ng multiple access siya na tela, pababa dun sa nutrient solution, ay mas magiging maganda yung tubo niya. So, yun yung in-experiment natin dun sa ating kabila. So, hopefully, maging ganun yung resulta at ayun, makapag-produce din tayo ng bell pepper. Pero sa ngayon, ang primary talaga natin is itong ating lettuce. So, pag na-harvest ko na to, ito, mawawala tong tatlong to. 4 lang i-retain natin dito. And the rest, mapupunta dun sa kabila.
So ito pala may may mga issue ng konti ito. Palagay ko ito, hindi ko siya kung saan relate eh. Pero hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung saan siya relate. Ano nangyari. Yan. Yan. Baka nababasa ako sa iyo. Kasi usually pag nagdidilig ako, sila yung part na nababasa. Yun lang ang iniisip ko. Pero dito meron ding iba. Baka nga may nababasa. Pero dito wala masyado. Ayan. So ayun. So hopefully maging okay yung lahat. So kukuha din ako ng lettuce para kay nanay. Bababa ako. Hindi pa naman masyado mainit. Kaya pa yan. Hindi pa masyado mapait yan. Basta iniwasan ko lang mag-harvest mga past 9. 9 na rin naman. Pero pwede pa yan. Babad mo na lang sa malamig na tubig. Yun din yung sabi nila. So, yan. Yun lang naman. So, mamaya babalik ako dito para maglinis-linis at saka magdilig-dilig ng iba. Ito. Ang mostly dinidiligan ko lang kada hapon is itong ating tanglad. Yan. Tinatakpan ko lang kasi nabanggit ko nga sa inyo kanina na may ibon na naman dito. So, napansin ko, ayan. Mukhang napagtripan tong ng ibon na yun, no? Kasi nila, tawag dito yun, binubunot nila. Yan, kaya tinakpan ko lang. May ibon na naman kanina. Kaya baka takpan ko na lang ulit. Mamaya ako na lang i-expose. Yan. So, yun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!